Okay, so good day. So again, let's continue our discussion about the geometric series rather. Okay, but in this example number 4 na tayo kasi nakaraan na turo na natin yung example 1, 2, and 3. And example number 4, this is different from example number 1 to 3 because if you are notice in example number 4, we have to find the sum of the infinite term. Okay? So, nung example 1, 2, and 3 kasi, may finite term lang yung hinahanap natin. So, ibig sabihin may katapusan siya. Okay? And usually, kapag infinite term, okay, ang naisip kagad ng students, infinite yung sagot. Kasi ang naisip nila, for example, ang geometric sequence ay 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ganun, no? So, ang nangyayari ay naisip nila infinite, di infinite din yung sagot, no? But different yun when it comes in example number 4 because in our example number 4, if you have noticed, this is, kagaya rin naman ng example 3, no? This is descending series. So, ibig sabihin, ang common ratio ay what do you call this? Proper fraction, no? Ano ba yung proper fraction? The proper fraction is a fraction that has numerator rather is less than the denominator. So ibig sabihin this is less than 1 but greater than 0. So iba yung story nun, no? That is different story if we are adding the infinite term of geometric series or convergence. No? Kapag sinabi natin convergence, yung ratio niya ay less than 1 but greater than 0. Okay, so in this example, katulad nun, 27. So 27 plus 9 plus 3 plus, kung pagpapatuloy natin yan, ang makukuha natin kasing common ratio dyan, our common ratio is 1/3. Okay, kaya after 27, 9, kasi if we multiply 27 times 1/3, no, sa pagmumultiply kasi ng fraction at saka whole number, we just multiply the whole number into a numerator, and that is 27 because 27 times 1 is 27 over 3. So, 27 divided 3 is 9. So, kaya yun yung nangyayari. Then, if we multiply 1/3 to 9, that is 9 over 3. Kasi 9 times 1 is 9 over 3. That is 3. Okay? So, same as kung hanapin natin, ang kasunod niyan, 1. And after niyan, ang kasunod ay 1/3 plus 1, 9. Okay? Plus 1 over 27 plus 1 over 81. So, ganun yung mangyayari. Okay? So, paano i-add yung infinite, no? Kasi alam natin, may may specific answer ba? Kasi usually nga ang naiisip ng student diyan ay ang sagot infinite din, no? But hindi nga. Okay? So papakita natin kung bakit hindi. So ano yung formula ba natin sa geometric series? Yung geometric series natin, ang ating formula dyan is S sub n is equal to A sub 1 times the quantity of 1 minus r raised to n over 1 minus r. So, if we are looking for S sub infinity, so meaning to say we are looking for the sum of the infinite term. So, we have now A sub 1 times the quantity of 1 times r raised to infinity. Kasi nga, infinite yung hinahanap natin sa n. No, hindi naman 8 term lang, hindi 10 term, infinite. Then 1 minus r. Okay, so gagawa tayo ng bagong formula for the infinity. So let's say, sabi ko nga sa inyo, applicable lang to if the series is convergent or pababa siya, no? So yung ratio niya ay less than 1 but greater than 0. So tignan natin. So let's say our r is 1/2. Okay, so example lang natin yung 1/2. So gawa tayo ng isang buo. Ito yung isang buo, no?
R is 1 half. So, kung 1 half yon tapos gawin nating N 1, ito yun ah. So, R raised to infinity. So, sabihin natin 1. Ang sagot dyan, 1 half. Tama? Kasi 1 half raised to 1 is 1 half. So, yun. Let's say gawin natin 2, papunta tayo infinity, no? Pataas ng pataas. Titignan natin yung magiging graph natin. Okay, so 1 half, pag in-squared natin yon, no? Pag gawin natin tong squared. So, sabihin natin yung ratio natin, 1 half ah. So, that is equal to 1/4. Okay, so kung 1/4, eto na yon. So, mas lumiliit na siya. Kung eto ay gawin nating 3, so gawin nating 3 raised to 3. So, ibig sabihin 3 terms na yung ina-add natin. Ang magiging sagot, 1 half raised to 3 is 1/8. So, this is 1/8. So, kung 1/8, remember that the denominator tells us how many no? Equal piece of whole, no? Hinahati natin yung dinidivide natin. So, since 8 yan, natiin natin yan sa 8. Ito yung 1. So, for example, pare-pareho ng sugat. Okay? So, this is 1/8. So, kung gagawin natin yung 4 raised to 4, so ibig sabihin 4 terms, ang mangyayari magiging 16 to. 1/16. Kung 1/16 yan, ito na lang yung 1/16. No? So, what have you noticed? Habang lumalaki yung value nito, lumiliit yung value ng numerator. No? Yung 1 doon, lumiliit yung value niya. So, kung magiging 5 yan, this is 5. So, this is 32. So, hatiin to sa 32 yung isang buo. No? Yung 1/32, eto na lang yon, napakaliit na. So, kung gagawing 6 yon, say 6 yan, 1/64. Okay, so ibig sabihin natin yung isang buo sa 64, kung makikita nyo yung 1/64. Napakaliit na, ito na lang. How much more, palaki ng palaki, papuntang infinity. No? Naging infinity na yon. So ibig sabihin, you have to divide this this piece into smaller, no? Magiging ano yun, paliit ng paliit hanggang ang value ng 1 nawawala na, no? Nawawala na yung value ng 1. Okay, so ibig sabihin parang ganito lang 'yan, no? Kung ikaw sa family mo malaki yung value mo, no? Pagdating sa block nyo, hindi ka na masyadong kilala, no? Lalo na sa barangay nyo, hindi ka na kilala. No? Ibig sabihin nawawala yung value mo. How much more sa Philippines, halos buong Philippines, no? Wala ka ng bilang nun. Okay? So, ibig sabihin, nawawalan ka ng value habang lumalaki yung denominator. So, ganun yung nangyayari dito. So, meaning to say, we can equate or we can say that r raised to infinity if r is less than 1, if r is less than 1 but greater than 0. No? R raised to infinity is equal to 0 kasi papalapit siya ng papalapit sa 0. No? Nawawalan siya ng value. So, gawa tayo ng formula na bago. So, S sub infinity or kung hinahanap natin yung infinite na series, no, sum ng infinite terms rather ng geometric series. So, pwede natin sabihin A sub 1 times the quantity of 1 minus 0. Kasi kapag nag-infinite yun, nawawalan siya ng value. Okay? So, over 1 minus R. So, we have S sub 8 is equal to 1, I mean, A sub 1 times 1 minus 0, of course, 1 over 1 minus R. And S sub infinity is equal to any number multiplied by 1 is the same number. Okay? So, we have A sub 1 over 1 minus R. So, ibig sabihin, ito lang yung formula natin. Kung ang hinahanap natin ay infinite terms, no? Sum ng infinite terms. But, this is just applicable in convergence sequence, katulad ng example number 4. So, let's try to answer example number 4. So, in our example number 4, kailangan lang natin, alam natin yung A sub 1 and yung common ratio. So, our given in example number 4 is A sub 1. Of course, yung first term doon is 27.
So we have 27. And our R, so kagaya ng kinumpute ko kanina, that is 1/3. So our common ratio is 1/3. Kasi pag dinivide natin 3 divide 9, that is in simplest form 1/3. Same as 9 divide 27. Okay? Or 1/3 to. Mali ako nang nasulat. Okay, so we can use na kasi meron na tayong a sub 1 and the common ratio. So S sub infinity is equal to a sub 1, which is 27, over 1 minus 1/3. Okay, kasi ayun yun. So, S sub infinity is equal to 27 over 1 minus 1/3. Paano ba tayo nagde-divide or nagde-divide rather? Nagsasubtract ng whole number into a fraction. So, most especially, if the whole number is 1, napakadali niyan, no? Kasi ang ginagawa lang natin ay kinakopy yung denominator. So, magiging 3 over 3 minus 1/3. O bakit ginawang 3 over 3 yung 1? So, alam natin na any number or any fraction that has same numerator and denominator is equal to 1 except 0. Okay, so lahat ng fraction, let's say 4 over 4, that is equal to 1. 5 over 5, negative 1 over negative 1, that is 1. No, wag lang 0 over 0 kasi that is indeterminate. So, bakit? Kasi divide naman kasi ito eh. No? 4 divide 4, 1. So, ganun lang din siya. So, bakit natin ginawang 3 over 3? Kasi ngayon sa subtract natin, ang denominator ay 3. No? So, kasi usually, naglilito pa rin yung students dyan, kaya pinapaliwanag ko. Okay? So, bakit 3 over 3? Kasi ang isa-subtract, ang denominator ay 3. No? Kasi hindi tayo makapag-subtract ng fraction if they are dissimilar fraction. Kailangan similar fraction. No? So, pag sinabi natin similar fraction, same denominator dapat. Okay, so S sub infinity is equal to 27 over, so paano nagsasubtract ng fraction? We just subtract numerator minus numerator, then we have to copy the denominator. Okay, so 3 minus 1 is 2 over 3. Okay, so S sub infinity, we know that a fraction is just like a division or just a division rather. So this is the whole numerator and this is the whole denominator. So we can write it as 27 divided by 2/3. Okay, at nung grade 6 kayo, naturo yan ng teacher nyo na kapag nagde-divide ng fraction, no, yung divisor ay makukuha, ang gagawin, i-reciprocate. No? So then we have to proceed into multiplication. So instead of division, we have 27 times 3 halves. No, hindi na siya 2/3. Okay? So, paano ba nagmumultiply ng whole number into a fraction again? So, we just multiply the whole number into a numerator. So, 27 times 3 is 81. 81 over, then copy the denominator, 2. So, the answer is 81 over 2 dun sa example number 4. Okay, so pwede pa tayong gumawa ng ibang example sa mga next video. So, pwede nyong pag-aralan. Okay, so kung may question, pwede nyong i-comment kung ano yung gusto nyong example or kung may gusto pa kayong ibang topic. Bye!